O ito mga kabsat, medyo maugong to ngayon kanina mga kabsat, no? Tatlong majority senators. Ha? Tatlo. Sino sa tatlong mga senador sa majority ang lilipat? Maugong to. Kilala niyo ako, may idea na ako sino to. O, pahingan natin. Tatlong majority senator, posibleng lilipat sa minority group sa Senado sa Lunes. Erwin Tulfo, goodbye Alan. Yes, damas y caballeros, short vlog lang ito dahil nag-break lang ako sa meeting ko sa mga business partners dito sa East Zamboanga Business and Events Place or Easy Place. Gusto ko lang i-discuss ito bago mailabas, mamaya kung mailabas ng 5th Division ng Sandigan Bayan yung arrest warrant kay Jinggoy. So baka makalimutan na, matabunan na itong issue, lalo na kung naaresto na si Jinggoy. So sa panayam sa billionario.com kay Pinky Web, binulgar ni Senator Erwin Tulfo na kababayan ko kasi lumaki yan dito sa Zamboanga at nag-Chabacano kami yan. Marunong rin yan mag-Chabacano. Sinabi niya na lulundak sa SB4 mga tatlo or more senator sa minority group dahil hindi nila nasigmura yung pambabastos. Ang yabang ni Marcoleta, pagkatapos pambabastos ni Alan Peter Cayetano na something na hindi pa nila nakita nangyari sa Senado. Tulad nga sinabi ni Senator Soto, iba talaga at ni Ping Lacson sa tagal-tagal nila sa Senado, wala pa silang nakitang pambabraso at pambababoy sa rules ng House para lang mabago nila yung rules. So kumbaga plus yun na dagdag pa dyan yung pababastos ni Marcoleta kasi iilan lang ba lawyer dyan? Ibig sabihin yung mga non-lawyers dyan kahit sa minority ay kwan na rin na dapat hindi na rin magsalita o walang karapatan para magdebate dahil hindi sila lawyer, hindi sila nakakaintindi ng batas. So insulto rin ito kina Loren Legarda, kina Amy Marcos, kina mga Villars, Robin Padilla, hindi naman mga lawyer yan eh. So tatlo lang sila lawyer dyan, si Cheese, si Marcoleta at saka apat. Si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano. Yung 5 kasamahan nila hindi rin naman lawyer. So pwede ba na-insulto yung lahat? Na-insulto lahat. So pati na yung pambabastos. Siguro hindi na rin sila happy tulad ng sinabi natin noon, yung nangyari kay Bato de la Rosa na naging cuddler sila ng kriminal at ngayon siyempre galit na galit sa kanya sa kanila ang taong bayan. Kaya because of that, sabi ni Erwin, baka sa nangyari daw at sa basa nila sa body language ng mga kasamahan nila, meron daw isa absent. Siyempre si Chis Escudero yun. Ibig sabihin, kino-confirma niya yung earlier vlog natin at tayo lang nag-vlog nun. Yung nagtanong tayo, bakit wala dito naman niya nakatila sa Manila? May kondo yan dito sa Manila, dyan sa Manila. Dito pala tayo sa Zamboanga. Dyan sa Manila, si Chis Escudero. At pwede nga, kung kahit na nandun pa siya sa Sorsogon, pwede nga ipadala ng helicopter sa kanya. Si Alan Peter Cayetano, mayaman rin naman ito si Alan.
pwede ipasundo siya ng helicopter anywhere he is in the Philippines unless nasa Pransya. Ha? So, pero wala naman tayo nabalitaan na nag-travel ito palabas ng bansa. Otherwise, matitimbrehan na yan. Ha? Matitimbrehan na yan ng Bureau of Immigration unless nagtago na yan. So, kumbaga, sabi natin, sana naipasa na nila yung amendment of the Senate rules last Tuesday kung present may quorum, kung present si Chis Escudero at nandun pa si Tito Soto. So maging 12 plus 1, so 13, ha, kasi naiwan si Tito Soto to move for adjournment. Pero may quorum. Pwede pa sila bumoto habang nandun si Tito Soto. Ha? Kaya nga tiniming ni Tito Soto na wala si Chis. Kaya nagpaiwan siya para 12 pa rin. 12 pa rin. One vote short para makakorum, para makaboto sila. So sabi ni Erwin Tulfo, nakita niya sa body language ni Chis Escudero, baka lilipat na sa kanila o baka pati si Loren Legarda kasi matagal na rin siya sa Senado, hindi niya nakita na yung klase ng pambabastos na ginawa ni Alan Peter Cayetano at si Marcoleta. Kasi mga tulad na sinabi ko, yung iba dyan nababatrip na kay Marcoleta, kabago-bago, pero akala mo parang siya na naghahari-hari dyan. Siyempre may pride rin yung ibang mga senator dyan. Ha? Namumukha silang tanga. Dahil sinabi ni Marcoleta na yung mga lawyer lang pwede magdebate at magsalita. So, yan. So, pakinggan natin yung interview ni parte ng interview kay Erwin Tulfo and we will give analysis on this mamaya. Although, for one, confirm. Kumbaga, may tama na naman si Bat. Tama na naman tayo na may kwan yun, may dahilan yun. May malalim na dahilan yun. I'm sure pinakiusapan na nila Alan Cayetano, ito lahat sila sa majority, may group chat naman sila diyan, walang a-absent sa Tuesday. Papalitan na natin yung house rules, walang a-absent. Ha? Bakit nag-absent pa rin si Chis Escudero? Kaya nautlot yung plano nila, baguhin yung house rules. So, panoorin natin itong interview kay Erwin Tulfo. Naka-off pala yung mic ko. O guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Baka naman. May lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa Dali. info natin, may lumipat? Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them, Hindi, sila po from them, from the nalilipat sa inyo. majority, going to the minority, I think so. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. Nakita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Si Senator Chis yun, ako na po magsasabi, okay? One was quiet. I mean, napansin nila na dati na bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo actually three people. So, nakikita nila na pwedeng kausapin. So, I really don't know. See. Body So, language nila. So yung body language si Senator Lot, Pwede si Senator Loren, pwede si Si Chis. dahil naharap na siya sa kaso, si Joel Villanueva, yung sinasabi niya, bubbly, buhay na buhay. Pero tahimik lang. Kasi dapat, di ba sabi ko, bakit si Alan Peter Cayetano at si Marcoleta lang nagsasalita?
for the amendment of the House rules. Bakit tahimik lahat? Tahimik lahat at walang hindi pinapakinggan lang at tahimik lang. At tulad usually nagsasalita yan si Amy, nagsasalita yan, tahimik lang. Pero hindi naman yan lilipad. So yung mga possible dyan lilipat si Loren, yung 2 bilyar, at pwede rin si Joel Villanueva sa hangarin na hindi tuloy yung pag-file ng kaso sa kanya. O baka kasuhan lang siya na graft, violation of the anti-graft law, pero hindi plunder na non-bailable. So yan, So okay, ulitin natin para from the beginning, para klaro, Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them, Hindi, sila po from them, from the nalilipat sa inyo. majority, going to the minority, I think so. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. Nakita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Senator Cheese yun, ako na po magsasabi, okay? One was quiet. I mean, napansin nila na dati na bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then Joel Villanueva. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo actually three people. So, nakikita nila na pwedeng kausapin. So, I really don't know. see. Body So- language nila. So yung body language si Senator Loren, that's still a likelihood. Senator Cheese? Because Senator Lauren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. Barkada niya sila Senator Mick Mix. Subiri. Diba? Very close siya dyan. Senator Win Gatchalian, Senator JV. Nakakausap niya yan, mga yan. And so is Cheese Escudero. Senator Cheese is a barkada of Senator JV and Senator Win. And my brother, Rafi, barkada niya yan. Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them. Hindi. Yan, okay. So, yun. Sabi ko sa inyo, Wala hindi na. yun aksidente o ano man. On purpose talaga yun. So, pwede si Cheese. Isa pa si Cheese. Baka isa lang sa bilyar ang lilipat or baka hindi si Loren. Baka 2 bilyar at si Cheese. Diba si Cheese noon, willing na niya dalhin si Loren, 2 bilyar, papunta sa minority, provided gagawin siyang presidente. Baka ngayon, willing na siya lumipat kahit hindi na siya gawin presidente. Kasi yun na nayayabangan siya, na nababastos siya sa ginagawa ni dictatorial regime, rule ni Alan Peter Cayetano, pati si Marcoleta. So yun lang ang pahabol natin na gusto ko lang ilabas, i-discuss ito bago magkagulo mamaya at baka matabunan na itong issue na ito. Anyway, I believe this could happen Monday. So abangan na lang natin. Abangan But talaga we'll be natin giving yan. you more updates before that date. So sige, pabalik muna ako sa meeting ko dito. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bat. Alright, so, abangan natin, di ba? 3 ang lilipat sa majority. Nako, pag 3, edi 11 plus 3, 14. Ilan maiwan sa kanila? 9. Kasi wala naman si Bato. Tapos 8, mawawala si Jinggoy. 8 na lang, ay wala na. Tapos na maliligayang araw talaga mga kakabsat. Di ba? Suzuki, Mark Bon Jovi, Leonardo, di ba? Nakapaw! Sigurado. Samantalang may hinahanda sila, may niluluto silang kwan dyan sa Senado. Nila Alan, sinabi niya kanina, no? So Monday, ipapatawag na ni Senator Marcoleta yung mga subpina ng mga darating sa hearing ng subcommittee. Diyos ka po, mukhang may ibang sorpresa, ibang pasabog ang mangyayari. O, siya, last topic na tayo, Mabsat.
Last topic po tayo, mga absat. Here we go. Countdown muna tayo for our last topic.